Hi, magandang gabi mga guys, at ito na po yung mga gagawin po natin at ito na rin po yung mga materyales na gagamitin po natin. Ito po yung mga in-order po namin ni boss taga Negros Occidental. May hinihintay pa po tayo yung isa pong panel, yung visor. At ito na po yung mga kailangan. At dun nga pala po sa lahat po na nagtatanong, ito po lang lagi ko pong ginagamit. At yan lang po talaga guys ang ginagamit ko. Tandaan nyo po guys, at para iwas-iwas tanong na po tayo, R1060 na resin lang po ang ginagamit ko. Tapos ang ginagamit ko pong toner, ayan po. Hanapin nyo na lang po yan sa Shopee. Shopee lang po talaga ako na order. At ito po guys yung mga in-order po namin. Nagpagawa pa po nito, Negros Occidental. Talagang napakalayo. Yan mga guys, at sinagot nila boss ang pagbibili po nito. Tapos sagot din po nila yung shipping. At doon din nga pala guys sa mga nagtatanong, hindi po ako gumagamit po ng scrap na forged carbon. Ito po yung ginagamit ko po guys, at search nyo na lang po. At ini-slice ko po yan at sinasalansan ko po siya ng maayos. Yan po guys, at dun nga pala po sa lahat na magpapagawa, PM nyo na lang po si Ace Honda. At ito po guys, pwede na natin siyang simulan. Resin na may toner, magtipla muna kayo dito sa malaki, tapos para ma-mix nyo po siya ng maayos. Dapat mix na mix para yung toner ay matunaw po doon sa pinaka-resin po niya. Tapos maglalagay na lang po kayo dito ng hardener paunti-unti hanggang sa magawa nyo na po ang lahat. At dito po guys, nalagyan ko na po siya ng metallic red. Ang request ni boss, yung konti lang. Base sa nakikita nyo guys, parang medyo madami po siya, no? Mababawasan po yan pag nalagyan po na natin po siya ng forged carbon. Dahil sa malalapad po yung forged carbon, ay matatakpan po yung mga metallic red na po na yan, at mababawasan pa yung dami po ng mga nilagay po natin na metallic red. Ganun lang po guys ang gawin nyo. Kung gusto nyo naman mas marami, depende pa rin po sa inyo yon. At kayo pa rin ang masusunod sa mga ginagawa nyo po. At ako naman ay nagbabahagi lang akin ng mga ginagawa, ang aking mga kaalaman. At dito po naglagay na po tayo ng forged carbon at nasalansan po natin siya ng maayos. Bali na 4 na patong na po ang ginawa po natin po dito na resin, at pwede na natin po siya ng lihain na 60 or 80 na liha po. At pag nalihan nyo na po sila, lalagyan nyo pa ulit po yan ng resin. Para sa ganon, yung mga malalalim po ng mga dot na hindi na po inabot ng pagkaliha ay matatakpan naman po siya. Ganito lang po guys ang pagliliha po ng mga forged carbon. Dapat dahan-dahan lang po, wag po kayo magmamadali. Doon sa mga singit-singit, dapat manumanuhin nyo na lang po. Hindi katulad po ng mga ganito na plain lang at napakadali lamang po gawin. Sa parte nga pala po ng mga ginawa ko po dito, ang nahirapan lang po talaga ako dito doon sa ilalim po ng fender, yung malaki po. Kasi po may parang pinaka-box po siya doon sa ilalim at puro kantuhan. Kaya ang hinihirapan po talaga ako sa pagliliyap. Isa-isahin po natin para mas maliwanag sa paggagawa po ng real carbon fiber. Para iwas-iwas tanong na rin po tayo. Ito po yung in-apply natin po ng fiber. Kung makikita nyo, may mga usli-usli pa po siya. Maglalagay muna po kayo ng toner na may resin, tapos mag-apply po kayo ng kahit anong klaseng fiber na gagawin nyo. At pag nalihan nyo na po siya, ito na po yung lalabasan. Di wala na po siyang usli-usli. Pero dapat ang gagawin nyo, ipapainalihan nyo muna po siya na parang ganito. Yan. At tatanggalin nyo po yung yung mga puti-puti. Make sure kasi sa mga malalalim, doon sumisiksik yung mga puti at malagkit po yun. Tapos mag-a-apply po kayo ng resin. Ngayon, magpapainalihan na po kayo. Ito na po yung lalabasan ng painaliha. Antay na po siya. Pero hindi pa po yan tapos. Mag-a-apply pa po tayo dyan ng resin. Katulad po nito. Yan. Nagpainalihan na po tayo. Nag-apply ulit po tayo ng isang patong lang ho.
Pag alam nyo na pong pantay na po yung liha nyo, huwag na po muna kayo dediretso sa pagta-top coat. Maglagay pa po kayo ng isang patong na resin para dun sa mga butas-butas. Dun sa mga nagtatanong po sa akin, mga finish na ang gawa nila at meron daw mga butas-butas. Ito po yung technique. Maglalagay po kayo ng isang patong na resin. Huwag po kayo magmamadali. At pag nalihan nyo na po yan, ito na po yung pinakakatapusan. Ayan, pantay na po siya. At nag-top coat na rin po ako dito ng isang patong. Tapos niliha ko po siya ng 400. Ito, pwede na natin po siyang i-final liha. Yun lang po mga guys. Yan po mga guys. Ewan ko na lang kung hindi nyo pa talaga makuha po yung mga paggagawa po ng real carbon fiber. Pag natapos na natin to, magtatapot pa po tayo. Pero medyo matagal pa ang paggawa po ng process po talaga ng pagre-real carbon fiber. Talaga naman pong dadaan po talaga kayo sa butas ng karayan bago nyo po magawa po yung ganito po kakinis. Tatlo na lang ang ating gagawin. At ito, kung sa tingin nyo, finish na. Pero hindi pa po yan finish mga guys. Lilihain ko pa po yan ng 400. At dito po guys, bali magpipinish na po tayo. Bali sa mga nagtatanong nga pala po kung paano daw ako mag-finishing pagdating po sa real carbon fiber. Ito mga guys, konting tips lang po to. Huwag po kayo manghihinayang sa top coat at huwag nyo iisipin na marami na po kayo nagamit na top coat. Kasi po, ang process na ginagawa ko po pagdating po sa real carbon fiber, nagdadalawang patong po muna ako ng una. Pupunuin ko muna yung dapat kong punuin. Doon lalo na sa mga maliliit kasi hindi naman natin talaga maiwasan yung pagdating sa forged carbon. Nagkakaroon po talaga maliliit na butas. Yan, pupunuin ko po yun ng top coat ng 2 patong. Tapos papatuyuin ko po yun ng 1 hour to 2 hours. At pagkatapos po nun, pag natuyo na po siya at meron pa akong mga error, lilihain ko po ulit yun at tatapkutan ko po ulit po ng 2 patong. At pinakapangatlo po, nagdadalawang patong pa po ako. Kaya hindi po mirror finish ang tawag po dito. Parang crystal na po siya kung makikita niyo siya ng personal. At kaya nga sabi nga ni boss, parang pag nalaglag daw, basag na. Kaya ito guys, hindi pa to tapos mga guys. Lilihain ko pa po yung pinaka-final sa pangatlo pong patong po natin na 2 apply po ng top coat. Ganun lang guys ang process para maging solid na solid po talaga lahat ng gawa nyo. At ito po guys, ang ating finished product. Ipapadala na natin to kay boss sa Negros Occidental. Maraming pong salamat po talaga boss Negan at yung isa pang boss. Maraming pong salamat sa tiwala. At bilang isa pong gumagawa ng real carbon fiber, natutuwa po ako kasi nagiging bahagi po ako sa lahat po ng inyong laban. Kaya from Cavite to Negros Occidental. Mga boss, maraming pong salamat sa tiwala po kay Ace Honda. At panoorin nyo guys hanggang dulo kung ano po yung sinabi ni boss at nakarating na po sa kanila yung ating ginawa po na real carbon fiber. Ito na palang gawa ni Ace Honda, taga Manila. Tignan natin guys. Tignan natin ang gawa ni Bossing Ace Honda. First, up. Guys, una pa lang pero solid na. Next, paka-solid Ace Honda.
Busing Ace Honda. Napakagandang gawa. Napaka-solid. Thank you, Busing. Thank you, Ace Honda. At yun na nga pala po mga guys, at maraming pong salamat sa walang sawang sumusuporta kay Ace Honda. Kita-kits na lang ulit po tayo mga guys next Carbon. Bye bye.